Ito yung sunod, mga kababayan, ako. Masakta na naman yung mga DDS dito, tapos na tayo kay Bini Abante. Dito yung sunod, hala, mga kababayan. Ah, ito yung sunod. Bakit? Huwag daw tayong magsalita ng patapos. Kasi baka daw bandang huli mapahiya tayo. Kailan po ba yan? Kasi yung trial ni Sarah sa May 13 na. Kailan po ba yung kailan po ba yung pagdating ng panahon? Si Aiza Sigera lang naman yung kumakanta ng pagdating ng panahon. O eto, May 13 na. Kailan ba yung pagdating ng araw? Mapahiya daw tayong lahat, mga kababayan. Mapahiya daw tayo sa mga sinasabi natin laban kay Sarah. Kailan ba yan? Yung trial niya, sa Senado ngayong May 13 na. Ito. Nako. May 13 na yung trial, mga kababayan. Ito. Impeachment versus Sara. We will act on it. Naghahanda sa posible. Ito. Basahin natin, mga kababayan. May 13 na. Hala. Ito. Samantala, ilang senador naghahanda na sa posibleng impeachment trial ni Vice President Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol, John Garner. Tita Winnie Doc Dennis, naghahanda na ang ilang senador sa natatayong senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sakaling makakuha ng sapat na boto ang mga nagtulong pabor sa pagkaranspit ng articles of impeachment sa Senado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kumuha na rin siya ng crash course para mapaghandaan ng posibleng impeachment trial at nag-imbita ng isang wet para maging pamilyar sa procedure. May 13 po. Para si merong crash course sa full support. Hindi po, mga kababayan, mali po. Yung May 4, yan po yung butuhan, no? Butuhan at hindi yung May 4 sa ano po yan, i-continue po nila yung kanilang hearing, yung hearing sa Congress. Tapos baka May 10, May 11, yun na yung pirmahan ng mga congressman kung impeach ba si Sara o hindi. Pagka May 12, ipapasa na nila yan sa Senado at pagka May 13, uumpisahan na. Yun ang sabi ni Tito Sen. Actually, invite ako ng isang judge to brief me kung ano yung pati yung compilation of evidence. Diba? Naghahanda na sila. Yung mga yung mga senador na pulis, yung mga senador na mga architect, mga doktor, ay naghahanda na sila ng mga kanya-kanyang judge. Kumukuha na sila ng mga abogado na ilagay nila sa likod para alam ang mga isasagot. No, ano yung mga grounds, no, para may magdikta sa likod nila. Kasi may kadalasan din po sa mga senador, mga kababayan, ay hindi po mga lawyers yung iba. Kaya kailangan nila magbitbit ng mga fiscal or mga lawyers, no, na naka-back up sa likod nila. So, May 4 butuhan kung impeach or hindi. At saka baka May 10, 8, 9, 10, so ipapasa na nila yan. So pagka May 13, mga kababayan, ay dalhin na yan sa Senado. Senado posibleng simulan ang impeachment trial ni VP Duterte sa May 13. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. May 13, mga kababayan. Ako, hanggang kailan ba yung pagdating ng araw? Asa na si Ricky Solon? Kailan ba yung pagdating ng araw? Kasi May 13 na, ilabas nyo na yung pagdating ng araw. Ilabas nyo yung pagdating ng araw kasi May 13 na mag-umpisa. Simulan ang impeachment trial ni VP Duterte sa May 13. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John, magandang hapon. Siyang aming magandang hapon, posibleng simulan na ng Senado ang pag-akto sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa May 13. Ayon yan kay Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Soto, sakaling ipasa ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice sa May 12 matapos ang botohan sa May 11, agad iko-convene ng Senado ang impeachment court sa May 13.
May 11 natanggap, let's say, pinasan nila. Yeah. Yun yung kasi pag-usapan. If ever lang, speculative. If ever, pinasan nila 11. O di 12, tatasmin nila. O di dapat 13, we will Fourth week discuss na. it already and convene as an impeachment. Ayan na. Matatanda ang sinabi ni House Justice Committee Chair at Batangas Representative Jervis Luistro na posibleng sa May 11 magbotohan ng mga miyembro ng Kamara kung aaprubahan o ibabasura ang kanilang committee report. Kailangan ng at least 1/3 na boto sa mababang May 11 pala, mga kababayan, ang botohan ng mga kongresista kung impeach ba si Sara o hindi. So, kung May 11, 12 nila ipasa, 13, umpisa na. No? So, sa 4 pala mga kababayan, ano pala yun? Balik yata, no? Mga kababayan. Kaya, naku, tandaan ninyo mga kababayan, ang Senado, hindi na si Chis Escudero ang Senate President. Ang Senado, hindi na si Marcoleta ang Blue Ribbon Chairperson. Ang Senado, wala na si Bato. Ang Senado, wala na rin si Bongo, magtatago na din yan. Si Jinggoy, si Chis Escudero, may kaso na. Ang mga bilyar ayaw na mangialam. Ang mga bilyar ayaw na mangialam. Si Jason Sai naresto na. Mga kababayan, ang Senado hindi na Senate President si Chis Escudero. Kung naalala ninyo kung paano pag-initan ni Topacio si Tito Sen. Manok ni Sara. Si Jewel is Lord. Malapit na. Si Jinggoy, malapit na. DDS, ano na? Yung idol ninyo, ma-impeach ng puta. Wawa kay Sara. Ang Senado ay hindi na House, hindi na Senate President si Chis Escudero. Tandaan nyo kung paano ipa-direct contempt ni Topacio si Tito Sen. Tandaan ninyo, ang pinaka-powerful ngayon na politiko si Tito Sen. Bakit? Lahat ng lakas si MD na kay Tito Sen na. Umalis na kay Romualdez. Patay kayo dyan. Tapos pag-initan pa nila. Ay, naka, sabi ko sa inyo mga kababayan, March 13, umpisahan na. Naaresto na ba Ken si Jason Sa? Naaresto na po, Ma'am Ganing Archola. Kakapasok nga lang dito, nabasa ko. Alam mo, sa totoo lang, getway, kahit anong comment mo dyan, kumag ka pa rin. Kahit anong comment mo dyan, lahat naman kayong DDS, puro palpak Kailan ba ako pumalpak dito? Anong hamon ko? Si Digong, pag nakauwi, magilit ako. Nakauwi na ba? Hindi. Walang gilit. May 13, ang impeachment trial ni Sara sa Senado. Mga kababayan, aresto pa si Jason sa kasalanan ni Ngungo. Get out. Ang Senado ay hindi House of Crooks. Hindi talaga House of Crooks at higit sa lahat ang Senado ay hindi. Hindi manok ni Sara. Tandaan nyo yan. Ewan ko lang kung magpapakita si Sara sa Senado. Loso. Mga kababayan, ewan ko kung magpapakita yan. Ibiruin nyo, mag-a-abroad nga ilang araw. Ilang buwan siya mawawala. Tapos sabihin, haharap daw sa Senado. Tangina, pinagluloko na naman kayo. kulungan para ma-transmit
sa Senado ang Articles of Impeachment. Samantala, sinabi ni Soto na hindi saklaw ng desisyon ng Korte Suprema sa salitang forthwith sa impeachment cases ang mga gawain ng Senado dahil co-equal branch sila nito. The Supreme Court decision is based on the petition. Hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. Pumapayat nga si Sara ngayon, eh. Laki ng pinayat, eh. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. As far as And in this case, if ever we will receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin na forthwith. Kita nyo ha? Kung matanggap agad ng Senado mula sa Kongreso ang resulta, automatic forthwith. Hindi katulad kay Chis Escudero, hindi alam yung salitang forthwith. Tapos sasabihin ng mga DDS, magkita-kita na lang tayo sa 2028. Sinong kikitain natin? Makukulong na yan bago mag 2026, end of this year. Tapos sasabihin nila, mapatanggal nyo man si VP Sara, may baste naman. Patakbuin mo nga senador yan, di mananalo yan. Mawala daw si Sara, may baste naman. Naghamon nga na suntukan, di sumipot. Tapos yung sundalo, hinamon ng barilan. Samantalang siya, wala ngang experience. Makikipagbarilan pa. Ang lagi namang lasing, laging late, laging nagsusurfing. Isa lang ang masasabi namin. Nakaw paday. Nakaw paday. Ayan tuloy, ma-impeach ka na. Kawatan, manggug ka. Baga man kay kagnawong. Naanad man kag nakaw-nakaw sa una. Kay presidente ang imong papa. Kakarong kay di naman presidente imong papa. Kay ingon kag di masilip. Nasilip na kay kawatan, manggug ka. Di ba ka maulaw, mapagdako si mong mga anak ang mabasa nila sa libro. Amo ang nanay, vice president, pero na-impeach. Di ka maulaw, ana? Makaulaw biya na pagtanda mo, mababasa ng mga apo mo. Ala, lula namin to na-impeach. Di ba? Hindi kayo nahiya na pagtanda ninyo, lulo namin to nakulong. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya na pagtanda ninyo, mabasa ng mga apo ninyo sa tuhod, apo sa ingron, apo sa kuko, apo sa split ends, apo sa dry skin, apo sa blackheads, apo sa bugas-bugas. Mabasa na, ang lolo nako ba, first time in Asia, nakulong sa ICC. Ang lula nako ba, lula nako sa kuto-kuto. Bakit? Na-impeach. Di ba? Nakakahiya. Hindi ba kayo nahihiya? Yung lula namin, 80% yung grado niya nung abogado siya, tas na vice president, pero hindi marunong sumagot. Utal-utal pa, kailangan ng script. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Pagtanda ninyo, tapos paglaki ng mga anak at apo ninyo, mababasa nila sa Philippine history. First ever, Philippine Vice President babae na impeach. First ever, Asian President na kulong sa ICC. Nakakahiya, di ba? First ever, Asian President Rodrigo Duterte jailed in ICC. Di ba nakakahiya? Ay nako. Apo sa kuko, apo sa ingron, apo sa kuto-kuto, apo sa tuhod, apo sa diabetes, apo sa rayuma, apo sa kidney. Di ba? Ay. Kakahiya. So, yun lang mga kababayan. Pinaliwanag na ni Tito Sen at ni Lacson na
possible May 13, umpisahan na ang impeachment ni Sara. O, sa mga nagsabi dyan na pagdating ng araw, baka mapahiya kayo. Kailan ba yun? Eh, yung May 13, mag-umpisa na. May 13, mag-impeachment trial na. Kailan ba yung pagdating ng araw mapahiya kami? Kailan ba yung araw? Lagyan nyo ng petsa, ligyan nyo ng buwan, taon, linggo. Kasi mahirap kasi pagdating ng panahon. Eh paano kung pagdating ng panahon bagyo? Mabahaan pa kayo. Itong mga DDS di nag-iisip, no? Sana kayong mga DDS hindi kayo na-shoot sa lugar na bahain. Para ma-realize ninyo kung hindi sana ninakaw ni Sara yung confidential fund, edi sana hindi tayo binaha. Kung hindi sana ninakaw ni Sara, edi sana may panggamot tayo. Edi sana may ayuda tayo. Wala, hindi nyo naisip yun. Basta Pilipinas, Duterte, pare. Pilipinas, Duterte, praning. Yan ang lagi nila. Pilipinas, Duterte, praning. Yan lagi nila sinasabi. Magkita-kita tayo sa 2028. Yun kung hindi tayo mabubulag. Natural, magkita tayo sa 2028. Hindi pa naman tayo bulag. May diabetes ba tayo? Hay nako. So yun lang mga kababayan.